Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel, Pinas News Review. At eto nga mga karibin natin, sa wakas, finish na Kongreso takot sa matinding hamon ni Digong. Yan nga. Pinaghahanda PMA Romualdez Sibakin. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Banat Kabayan TV. Yan mga karibin, sa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat Kabayan TV. Yan mga karibin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung mainit po ng issue. Bakit po tayo tutol? Ano po yung tinututulan natin actually sa charter change? At tama po si Tatay Digong nung sinabi niya po, no, naniniwala tayo. Hindi man umamin yung House of Representatives, natakot po sila sa PMA manifesto, no? At ano po epekto nito sa mga susunod, no, na parang meron na pong yung panawagan po ni Tatay Digong na maging mapagmatsyag yung uniform ba na bahagi ng ating lipunan, yung pong mga pulis at kasundaluhan ay mukhang tumutugon po dito. Hindi man aminin ng gobyernong ito, may epekto po yung mga panawagan ni Tatay Digong, no? Na pahiwatig din po yan na hindi all power, lalong-lalo na yung House of Representatives pagdating po sa kanilang mga kagustuhan at yung kapritsyo ng mga congressman. Yung ICC, parang namatay na po yung kampanya nila sa ICC. Yung pananakot nila na si Tatay Digong ay malapit na makulong sa ICC. Yung kampanya nila na papasok ang ICC sa Pilipinas at hindi pipigilan. Yung kampanya po nila na parang feeling mo talaga utusan nila yung ICC, no? Sa kasalukuyan po, wala po tayong nababalitaan na gustong pumasok ng ICC sa Pilipinas. So napakarami po rito, no? Napakarami po rito. Alam na natin yung purpose sa ngayon. Napakarami po sa mga sinasabi nila, yung pabalik-balik na issue tungkol po sa confidential fund, tungkol po sa war on drugs, tungkol po sa ICC, ay para po pabagsakin yung popularidad ng mga Duterte. Yan po. Pero nabigo po sila, no? Kalalabas lang po na survey, number 1 na naman po si Sara Duterte sa approval and trust rating. Maring nakikita nyo po, hindi medyo nagugulat kayo sa mga vlogger o sa mga nagsusuri po na kakaiba, no? Yan po, ganyan po nililito ng mga media kasama po ng mga vlogger ng nakalaban natin, no? Ayan po ay nililito po tayo na sinasabi na bumababa ang rating ni Sara Duterte. Ang katunayan po, si Sara Duterte po ang number 1 sa trust rating at number 1 sa approval rating. Huwag po kayong magpalin lang dahil never pa pong tinanong sa survey. Ang tinatanong lang po, yun lang po yung nilalabas. Pero sila, interpretasyon ang gusto nilang ilabas. Interpretasyon nila para pasamain, pabagsakin ng popularidad ng mga Duterte. Hindi po sila nagtatagumpay sa kasalukuyan. So yan mga karibin natin, wala na naman pong yung Tambi, mga karibin natin. Wala na naman po silang panlaban dito sa pagiging number 1 ni BP Sara, mga karibin natin, no? At saka, alam naman po natin kung saan po nagsimula ang lahat ng ito, di ba? Doon po sa sinabi sa CIF, mga karibin natin, at doon sa sinabi ni hamon ni dating Pangulong Duterte na open the book, di ba? Buksan nyo raw yung mga libro ninyo dyan sa Kongreso. Diba? At mula nga nang sinabi yun ni dating Pangulong Duterte, ay wala pong walang response itong Kongreso, mga karibin natin, sa hamon ng taong bayan, no? Kasi yun na rin po yung sinigaw ng taong bayan eh. After ni
dating Pangulong Duterte magsalita ng ganon, aba, yung mga netizen, no? Yung mga ka-review natin, ganon na rin po ang sinisigaw, no? Open the book. Yung mga resibo ninyo, ipakita ninyo sa taong bayan, no? Dahil nga po sa hindi sila nagtagumpay sa kanilang mga planado, di ba? Planadong propaganda. Eto na naman, may bago na naman po sila. Katsa, mga ka-review natin. Yan, ha? Nagsalita na po dyan si Senator Amy Marcos, mga ka-review natin. At sabi niya nga po, baka mayroong gustong maghari-harian. Diba? Alam naman po natin kung sino po yung tinutukoy ni Senator Amy Marcos, mga ka-review natin. Ito lang po, no, medyo ang nakakatakot po, mukhang hindi na po pumapayag yung mga uniform men natin, lalo na po yung mga opisyal na tapat na nanungkulan, no, nung sila ay nanunungkulan pa. Lalo na po yung mga kasundaluhan natin na nagbuwis na ng napakaraming buhay para sa pakikipaglaban dito sa mga rebelding NPA Communist Party, no? So, isa pa nga po itong mga retired generals, mga ka-review natin, na mukhang yung ibang mga vloggers, mga ka-review natin, ay sinisisi po dito kay dating Pangulong Duterte, no? Kasi 'di ba nung una, 'di ba? May lumabas na balita, 'di ba, na yung pinaputok ni Trillanes, mga ka-review natin, na si Pangulong Duterte di umano ang pasimuno ng kudita. Yan, mga ka-review natin. Ang tanong lang po natin, ito bang lahat ng mga retired generals na ito, mga ka-review natin, nagretiro po ba ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Kung ganun nga po ang mangyari, mga ka-review natin, posible na ma-impluwensyahan, di ba? Dating Pangulong Duterte. Pero kung hindi po ito nagretiro pa man ito noon pa, di ba? Hindi under ni Pangulong Duterte, mga ka-review natin, aba, hindi po ito yung iniisip ninyo, no? Na ma-impluwensyahan pa ito ni dating Pangulong Duterte at saka wala namang kapangyarihan na, no? Wala na sa kapangyarihan itong si dating Pangulong Duterte. Wala na. Buti nga itong mga retired generals, mga ka-review natin, may connection pa po ito. 'Di ba? Diyan sa kanilang mga tawag dito, mga lower class, 'di ba? Pero si Pangulong Duterte, mga ka-review natin, 'di ba, parang malayo na po na ma-impluwensyahan pa niya itong mga, ano bang akala nyo dito sa mga mayors na ito, mga ka-review natin? Mga nasusulsulan? Mga walang isip? Mga, di ba? Na walang sariling pag-iisip? Nakikita na nga po nila na mali na po yung ginagawa ng Kongreso. Kaya sila mismo. Kasi kung tayo, mga ordinaryong Pilipino, mga ordinaryong citizen, mga ka-review natin, no? Tayo, maririnig lang tayo kapag nagkaisa po tayong lahat. Di ba? Yung magra-rally, ganun, di ba? Pero itong mga retired generals, mga ka-review natin, parang community din ito, mga ka-review, di ba? Talagang maririnig talaga sila ng Kongreso. Kung tayo nga lang, di ba, mga ka-review natin, wala talaga tayong pag-asa kung paisa-isa lang yung magsasalita. Kasi alam naman natin na ganun din naman yung ano nyo, di ba? Ganun po yung nasa loobin ninyo. Sila lang po yung nagsalita. Pero parang tayong lahat apektado, 'di ba? Doon sa mga may matitinong pag-iisip, 'di ba? Hindi ko naman nilalahat, mga ka-review natin, kasi yung iba, 'di ba? Pumapanig pa rin doon sa Kongreso, which is na mali naman po yung ginawa. Hindi natin nilalahat. Yung mga iilan po na katulad natin, mga ka-review natin, na katulad po ng mga general na ito mag-isip, 'di ba? Na mali na po talaga at umaabuso na sa kapangyarihan itong Kongreso. Nakakatakot po yung nakaramdam po sila, na nakakatakot po para sa mga kalaban na naramdaman nila na may power pala talaga sila pag nagsama-sama, no? Yung pong manifesto pa lang, kinatakutan na yan. Hindi po amin yung House of Representatives na ito po ang dalihan, pero hindi po nila, wala po silang katwiran. Before po itong
Yung sinasabi nga ni Tatay D kung kinabukasan, pagkalabas po ng manifesto, yan po, ito po yung bagong video ni Tatay Digong na napanood natin. No? Paglabas ng manifesto, anong tawag doon? Ay pinalaya na kagad nila si Ka Eric. Tapos wala na tayong narinig. Hindi na po dumaldal ang mga congressman tungkol po dito. Ngayon ang kaya nga po totoo po yung sinasabi ni Tatay Digong kahit po hindi nyo paniwalaan, no? Na ang panawagan ni Tatay Digong ngayon po natin napatunayan na siniseryoso. Siniseryoso po ng mga PMA, ng mga sundalo, mga pulis. Kala ko po nung una talagang nagpalit ng administrasyon, nagpalit na po ng hindi naman po kinakailangan na loyalty nyo kay Pangulong Duterte, di po ba? Ang loyalty po dapat ng lahat ng opisyalis ng pamahalaan ay loyalty sa Pilipinas. Kitang-kita naman po, no? Pinaliwanag kanina sa video. Ewan ko kung kanina lang naganap 'yun kasi bago lang daw 'yun eh. Nakita ko lang po sa kay KPL. Sabi ni KPL ito ay naganap lang kanina. No, yung pagtitipon ng kung hindi ako nagkakamali, yung partido ni Pangulong Duterte, yung PDP Laban. So may bago pong nilabas si Pangulong Duterte. Ayun nga po, yung reaction niya doon sa pagpapalaya kala Ka Eric. Actually, sinabi ni Pangulong Duterte, no, grabe. Sabi niya, totally walang basis yung pagpapakulong kay Lauren Badoy. At eto naman po, yung pagko-question ba? Mali na palang questionin ngayon. Ito po yung mula, no? Mula po, yun po yung paliwanag ni Pangulong Duterte kung bakit po naglabas ng manifesto yung mga PMA. Ang sinabi po niya, sa pagkakaintindi ko, hindi po papayag yung ating mga PMA graduates na hindi po sundin ang batas. Mahirap po yun. Kaya yung akala ng mga hari-harian ngayon, yung akala nila na wala na pong power yung mga panawagan ni Pangulong Duterte pag sinabi niya sa mga kasundaluhan na magmatsyag kayo. Hindi naman po sinasabi ni Pangulong Duterte na gumawa kayo ng illegal. No? Ang sinabi niya, magmatsyag sila. Bantayan, magbantay. Kung tumutupad pa sa saligang batas, no? Umaayon pa sa saligang batas itong mga inaasal nitong mga to. Sampu kayo nakakita na sunod-sunod na sa resolution para protektahan ang bawat isang House of Representative. Saan ka nakakita no? Ngayon lang po ako nakakita ng si Franz Castro ay may special resolution. Dapat yung resolution na yun resolution, Franz Castro resolution. Grabe po. Kaya po galit po ang sana nakikinig po ang Pangulo, no? So yan nga po mga ka-review natin, talagang special treatment itong Makabayan Black ngayong administrasyong ito mga ka-review natin, no? Para bang napaka-special, no? Ng paano natin hindi masasabing napaka-special mga ka-review natin. Isipin mo pabor na pabor sa kanila yung pamunuan mga ka-review natin, no? Doon sa pag-a-approve ng removal ng CIF ni BP Sara, agad-agad pong pinirmahan mga ka-review natin. Tapos, diba, marami pang nangyari. At ito nga, yung peace talk mga ka-review natin, di ba? Malaking ito. Malaking usapin yung peace talk na yan mga ka-review natin sapagkat, di ba? Sabi nga ng mga ilang nating ka-review, napakarami na pong peace talk na nangyari. Past tense na po tayo. Nangyari. Pero wala rin naman pong naging magandang resulta. At ngayon, peace talk na naman po mga ka-review natin. No? O, sino po ba ang mga pinapaboran ng peace talk na ito? Itong Makabayan Black, mga ka-review natin, di ba? Kasi mga kagrupo nila yan.
Diba? O talagang, yun nga, special treatment. Itong mga hinayutak na ito, mga ka-review natin sa panahon ngayon. Ewan ko ba kung bakit mga ka-review natin, no? Pero, sana naman po matauhan po ang Kongreso, no? Na ito pong mga Makabayan Black na tinutukoy po ni Ka Eric at Doc Lorin Badoy sa kanilang programa. Yun po ang totoong kalaban ng ating bayan. No, wag niyo pong pagtakpan, no, mga ka-review natin. Dahil ba sa kauri nyo sila? Ibig sabihin ng kauri, co-workers ba, mga ka-review, kauri nyo. Di ba? Kauri nyo sila, kaya nyo pinagtatanggol. Eto, wag nyo pong kalimutan ha, pati si Sandro Marcos po ay pinagtanggol po si si Castro laban kay dating Pangulong Duterte. Yan mga ka-review natin ha. Baka makalimutan natin, isa po siya sa nagsabi na holy, banal daw ang Kongreso at respeto ang House of Representative. Kaya dapat hindi daw ito criticize ng ganon. Diba? Well anyway, ano man po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? Takot nga ba talaga sa hamon itong mga tunggristang ito? Ha? Si Speaker Romualdez, takot ba sa hamon ni PRRD? Na buksan nyo ang inyong mga libro, di ba? Doon pa yan eh. Ha? Ilang buwan na ba ang nakalipas, mga ka-review natin, na mula nang sinabi yon ni PRRD? Hanggang ngayon po ay wala. Maraming issue po, no, ang tinatalakay dito sa Kongreso, sa House of Representatives, mga ka-review natin, araw-araw. Ngunit wala man lang ni isang congressman, di ba, na nagtalakay dito sa sinasabing open the book, yung mga extraordinary fund, resibo. Ilabas niyo po, wala pong ni isang congressman, no? Siguro ko, yung mga ilan dyan, mga ka-review natin, nagbabalak na po. Pero kailangan po kasi ng basbas ni Speaker Romualdez bago yan, di ba, bago nyo simulan. Kailangan muna ng basbas ni Speaker Romualdez. Well, anyway, mga ka-review natin, ano naman po ang inyong reaksyon sa naging balitang ito, ay comment lang po sa baba para atis lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po rito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Banat Kabayan TV. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ang balitang ito. Subscribe na po kayo, Banat Kabayan TV. Maraming